Yan, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Magandang hapon po. So, Friday ulit po at tayo po ay sama-sama na manalangin, magpuri sa Panginoon at itulog sa Kanya ang mga bagay na kailangan natin ipanalangin. Ito pong nakaraang linggo ay may iba't ibang topic po ang ating mga pastor at alam kong napakinggan po natin. At ito po yung una na topic po sa ating ng isang pastor. At sabi niya po, ito po ay mga reminders, itong mga topic na to. Sabi niya, when the creator of the universe call you to serve Him, do not make His creation as an excuse not to obey. Kulang ang pastor, magpastor ka na. Kung tinawag ka ng Diyos dito sa mundo, piliin mo ikaw ay maglingkod sa Diyos. Huwag maging dahilan or excuse na hindi siya sundin dahil sa mundong ginagalawan. Madami po sa mga circular na trabaho natin ang nakatapos na, lahat po, kung name it all lahat ng mga profesyon ay meron na marami na. Pero sabi nga po ng isa sa nag-discuss nito ay ang nakakalungkot ng survey niya ay walang pastor na nagko-confirm na may pastor na gusto talaga. At yun po ay nakakalungkot kasi ang kailangan ng universe na to, ng mundong ito, ay mapakilala ang tunay na Diyos at kaligtasan. Madaming nakatapos at maraming ginagawa ang kanilang mga tungkulin bilang mga engineers, nurse, and name it, madami po. Pero ang pagpapastor po ay nandun sa hulihan, at which is nakakalungkot po. Pero halos lahat ay walang gustong magpastor. Or meron man, a few, siguro meron. Bakit? Kasi medyo ang pagpapastor dito sa Pilipinas ay hindi ganun kabango. Hindi katulad po sa ibang bansa, pag pastor ka ay ang bango-bango mo. Amen? Pag pastor ka ay alam nila na maayos. Amen? At ang pagpapastor po ay hindi po yun na babase doon sa dahil gusto mo, kundi isa doon ay ikaw ay napili. Yung calling mo, amen po, ay dapat sundin. Ang isa sa kanyang example ng ating pastora ay si Jonah. Si Jonah po ay natakot sa responsibilidad niya sa Niebe. Natatakot po siya at alam naman niya na tinawag siya ng Panginoon, pero dahil sa takot siya po ay tumakas. At marami po sa atin, amen, na may calling talaga sa Panginoon, sa paglilingkod, pero minsan natatakot, minsan alam niyo po yung mga naririnig minsan na negative patungkol sa pagpapastor ay naipapasok sa isipan at puso. Kaya minsan kahit tinawag ka na ng Diyos, gumagawa ang kaaway ng dahilan para hindi ka sumunod doon sa calling mo. Pero hindi po natatapos doon ang pagtakas mo, katulad ni Jonah. Pagkising niya, pagluwa ng isda, ay doon pa rin siya sa lugar na yon. Amen? At tayo po, pag may calling ka, malamang, ikaw ay hindi makakatakas sa Panginoon. Darating ang time, ang puso mo ay dun sa calling mo. Kamusta po ang calling natin? Kamusta po ang paglilingkod natin sa Panginoon? Nasa tamang kalooban ba tayo ng Panginoon? Kapatid, ang mga bagay na alam mo na iyon ay tinawag ka, gawin po natin. Huwag kang matakot. Sasamahan po tayo ng Panginoon. At yung number 2, sabi niya, forgiveness give you the assurance that prayers will be answered. Sabi niya yung pagpapatawad. Ito po minsan ang medyo kahit po Kristiyano, amen po. Pag sinabing forgiveness, forget the past. Hindi na inaalala yung nakaraan, kundi nililimot, amen, at hinaharap ang kinabukasan. Ang sabi niya po, ang bawat isa sa atin ay may prayers. Pero madalas at minsan ay bakit hindi nasasagot. At isa sa dahilan dito
ay yung puso po natin ang unang siyang magpatawad. Sabi niya, pero bakit hindi nasasagot ang panalangin? Forgiveness, pagpapatawad, madali pong sabihin. Minsan sasabihin mo na patawad na kita, pero yung actions mo, yung galaw mo, hindi pa nakapatawad. Ang pagpapatawad ay way, amen, na masagot ng Diyos ang mga panalangin po natin. Pag nagpatawad ka ay isang aksyon na dapat ginagawa at nakikita ang pagpapatawad mo. Forgiveness and an intentional decision. Intentional. Sinadya mo na ikaw ay magpatawad. Hindi yung pinili mo lang, kundi sinadya mo na ikaw ay magpatawad. Intentional decision to let go of resentment and anger. No? Pinili mong yung sama ng loob mo, yung galit mo ay kalimutan. Ang pagpapatawad po ay sinadya mo ito. Na let go. I-release mo to. Amen po? Resentment. Ang sama ng loob at galit dapat tinatanggal, ipinapasa sa Diyos. Alam niyo po yun, hindi ka makakalakad sa ubasan ng Diyos at makakapagpatuloy kung may daladala ka. At yung daladala mo ay hindi mo na makalimutan. Amen po? Lahat lang po tayo ay may mali, may tama, pero ang pinag-uusapan doon, paano ka magpapatawad. Even though mahirap, pero ito ay pinag-uutos ng Diyos. Pag ginawa mo yon, dapat ang puso mo ang unang nagpapatawad. Yung malinis na intention mo. Pag nagpatawad ka, wala pong revenge. Hindi, pag nagpatawad ka, wala pong gantihan. Amen po? Nagawa mo sa akin to, pinatawad na kita. Pero let's see. Amen po, wala pong ganun kasi tayo po ay Kristiyano. Amen? Ikaw ay tinawag ng Diyos. Kung ang Diyos nagpatawad, ikaw pa kaya? Madalas po natin sinasabi yun. At sabi niya po sa Matthew 6, verse 14-15, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo na yung amang nasa langit. Maliwanag po yun. Pag nagpatawad ka, ang Diyos ay patatawarin ka rin. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang sa inyong mga kasalanan. Amen po. Alam niyo po, ang sarap ng walang bitbit. Ang sarap po ng wala kang napatawad mo siya sa kabila ng nagawa mo ba to. Minsan nga po nagpapatawad ka kahit minsan hindi mo naman ginawa. Pero kailangan mo siyang patawarin. Bakit? Do your duty. Amen. Bilang Kristiyano, bilang kapatid sa Panginoon, kahit alam mo na kasalanan ko ba to? Pero kailangan mong magpatawad. Patawad, hindi lang po sa isip, sa puso, sa salita, kundi sa action. Kasi minsan nagpapatawad ka pero wala sa ginagawa mo, wala sa action. Therefore, pag nagawa po natin ito, ang magpatawad, nandun ang assurance na masasagot ang ating mga panalangin. Minsan siguro, kahit po ako ay ina-analyze ko, ba't kaya hindi nasasagot ang panalangin ko? Maybe there's something na kailangan kong i-check sa puso ko at kailangan kong i-check sa mga actions ko. Ang pagpapatawad po ay nililimot ang nakaraan at hinaharap ang kasalukuyan. Pag nagpatawad mo siya, kalimutan mo na yon. Huwag na pong paulit-ulit na binabanggit. Bakit? Ibig sabihin nun, buhay pa sa isip at puso mo. Bakit? Kasi nababanggit-banggit mo pa. Pag kinalimutan mo na yung kasalanan niya sa'yo, o may kasalanan man siya o wala, at pinatawad mo na, forget it. Amen? Huwag mo nang paulit-ulit na binabanggit. Pag nagpatawad ka, kalimutan mo na. Amen? At huwag mo nang paulit-ulit na sinasabi at pinag-uusapan. Alam niyo po, ang isa po dito si Joseph. Kung maalala niyo kung anong ginawa ng mga pamilya at kapatid kay Joseph. Pero sa kabila nun, nung nagkaroon ng taghirap, taggutom, ang unang inisip ni Joseph, kaya na pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen po, patawarin natin, no?
Move on. Hayaan natin na alam ng Diyos yung totoo. Amen? Basta ang malaga, Lord, pinatawad ko na siya. Wala na akong bitbit. Amen? At siyempre makita sa action mo na ikaw ay nagpapatawad para masagot ang ating mga panalangin. Matuto tayong magpatawad noong buong puso at lumimot. Number 3, God does not like a proud person. So, ayaw ng Diyos yung taong, sabi nga ni Pastor Marvin, mayabang or proud. Amen? Or medyo mataas ang tingin sa sarili dahil hindi kahit kailan naging proud. Amen? O mayabang ang Panginoon. Kahit nakakapagpagaling na siya. Amen? Gumagawa ng mga himala ang Panginoon. Pero hindi siya naging mayabang o hindi niya yun tinataas ang kanyang sarili. Ang pagiging Kristiyano po hindi dapat mayabang or alam niyo po, dito sa Rema, hindi po tayo tinawag by position. Tinawag po tayo by name. Amen po. At pag may name, lahat po tayo ay servant ng Diyos. Hindi yabang, amen po, ang magpapataas po sa atin, kundi habang binababa, habang tinataas ka, tayo po ay nagpapakababa dapat. Amen? Wag mong isa-isip yung mga bagay na, ito. Alam niyo po, hindi po makadiyos yun. Amen po? Be humble. Sabi niya po sa Proverbs chapter 11 verse 2, when the pride comes, then comes disgrace. But humility comes wisdom. Sa Proverbs chapter 16 verse 5, the Lord detests all the proud heart. Kinamumuhian na Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos, ini po, at dapat nakikita ang kababaan ng loob sa atin. Alam niyo po, ang kababaan ng loob ay hindi nakikita sa laging actions mo rin. Nakikita sa totoong puso mo kasi lumalabas yun. Amen po? Ano ba yung ginagawa mo sa Lord? Yung by sa Lord, yung pagiging humble mo, check po natin ang bawat isa sa atin. Number 4, even if the church you're attending, the members look like zombies and the appearance is like a cemetery, continue as long you're going to Jesus. Sabihin, kahit ang iyong simbahan ay parang, alam niyo po, walang tao, tahimik. Sabi nga ni Pastora Lovely, minsan yung praise and worship, walang sigla. Amen? Alam niyo po, ikaw, ako, na nandun sa loob ng simbahan, gawin mo itong maging masigla. Gawin mo na ma-encourage mo yung kasama mo na kahit 3-4 lang tayo. Amen? Magpupuri tayo sa Panginoon. Kahit po kang, zombies, no, or kasi yung zombies po yung parang lungkot, parang kasi nga kayo-kayo lang eh. Amen? Pero alam niyo po, saan ba nagsisimula ang marami? Sa isa. At kasama ka doon sa isa. At ang gagawin natin, aayusin natin yung simbahan natin. Amen? Hindi mo kailangang maghanap ng ibang simbahan. No, depende po yan sa leading ng Lord sa'yo. Pero kung tinawag ka sa lugar na yan, sa simbahan na yan, hayaan mong maibigay mo ang the best mo sa simbahan na yan. Makita ang paglilingkod mo ng buong buo kasama ng puso mo. Huwag mong tignan yung mga kasama mo. Huwag mong tignan yung kung ilan kayo. Ang tignan mo ay kung paano mo sundin ang pinag-uutos ng Diyos sa simbahan na itinalaga sa iyo. Amen po? Kahit kakaunti kayo. Pero ang reason nito, amen, ay nandun ka at kasama ka sa magpapalago nito. Huwag po tayong tumingin sa sitwasyon, amen po, huwag po nating tignan yung kalagayan ng ating simbahan. No? Kung may mga bagay na hindi mo naiintindihan, amen po, manalangin. Lahat po ng simbahan ay may diferensya at ito po ay normal sa bawat simbahan. Amen po. So, ang sabi niya po sa Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen po. So, yun lamang po ang ating tignan. At ang panalangin po, tulad po ngayon, ibigay po natin sa Diyos. Amen, yung puso mo na lagi nananalangin, nare-restore para itong 4 na to, amen, ay mapagtagumpayan po natin.
makita natin yung goodness and faithfulness ng Diyos. Sa kabila nitong apat na to, alam mo na magpapatuloy ka. Alam mo na susunod ka sa pinag-uutos ng Diyos sa'yo. Hindi po sa kung ano yung nararamdaman o nakikita natin, kundi magpapatuloy ka kasi ito yung pangako mo sa Panginoon, vow mo sa Panginoon. Amen po? Magpatuloy po tayo. Ang number one po, kailangan po natin araw-araw manalangin para po ma-restore tayo araw-araw. Amen po? Yun lamang po. Dito po si Pastora Ellie. Amen. Praise God. Salamat, Pastora Leia. Yan po. At magandang gabi ulit po sa bawat isa. Nandito na naman po tayo para po ay may review natin ano po yung ating napag-aralan sa isang buong linggo. At tayo po ay makapagpuri at manalangin sa ating Panginoon. Ito'y pinagtagpo-tagpo tayo dito sa lahat po ng outreaches ng simbahan ng Rema sa araw ng Friday. At narinig po natin ang mga paalala sa atin sa mga na-share po sa atin, ano po, na yung pagtugon po natin doon sa pagkatawag po sa atin, ano po, at napakinggan nga natin na nangangailangan talaga ang Panginoon ng maghahatid ng kanyang mga salita. At nandun sa pag-uugali din po ay kailangan makita po sa atin. At bilang mga Kristiyano ay nandoon ang kailangan pagpapakumbaba dahil ang nais ng Diyos ay yung mga taong may mapagpakumbabang puso para tayo ay maitaas ng ating Panginoon. At lahat po ng mga nais nating kalimutan na matuto tayo na ibigay ang ating puso na handang umabot at kailangan po nating makapagpatawad sa bawat isa. At ganun nga po, no, kahit na po ano ang nilalaman ng ating simbahan, ano po, basta alam po natin kahit na ano pong mangyari at nakikita po natin na ang pinupuntahan mo sa simbahan, ang iyong goal, ano po, ay yung kung matagpuan mo at makita mo at maramdaman mo ang presensya ng Panginoon dahil ang pinupuntahan natin dito po sa simbahan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So lahat ng ito ay paalala at alam po ba ninyo na ang kanyang salita ay mayroong pong, ang Panginoon ay mayroong pong integridad. Ano po? At makakapagpatuloy tayo dahil alam po natin na nandoon po yung katapatan ng Panginoon. Alam niyo po, sabi niya dito sa, alam po ninyo ito sa Hebrew chapter 24 verse 35. Ang sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ano po? At doon nga po na ang sinasabi po yung integridad of God's Word. Okay po, ang salita ng Panginoon ay kahit kailan ang prinsipyo na dapat natin tandaan, hindi nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. Kaya magpapatuloy po tayo, ano man ang mangyari sa atin. This number one, the principle of God sa Kanya ay God cannot lie kahit kailan po, no? So sabi niya dito sa Hebrews chapter 6, ano po verse sa Hebrew po, kung titignan natin 6:18, ano po, ang sabi niya rito, hindi nagbabago at hindi man lamang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at hindi lamang doon sa pangako, yung sumpa at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen po. Tayo ay nagpapatuloy, tayo ay handang humingi ng magpakumbaba. Tayo ay naglilingkod ng walang yabang. Ano po? Tayo ay handang umabot sa mga nagkasala sa atin at handa natin silang patawarin. Dahil alam natin ang salita ng Panginoon. Yung integridad ng salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At kahit kailan, hindi ito nagbago. Amen po? Kaya nga po, isa ito sa mga paalala sa atin na ang kanyang salita ay mayroong katapatan at mayroong integridad ang kanyang salita na kahit kailan hindi ito nagsisinungaling. Ang pangalawa, no, na integridad ng kanyang salita, ano po upang malaman natin, magawa natin yung mga narinig natin na apat na yun na katuruan nung buong linggong ito. Tandaan natin na ang salita ng Diyos, ano po, God, His Word are one. Amen po. Sabi niya, ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa.
nung sinabi niya ito sa John 1:1, nang pasimula pa naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen po. Tandaan natin na ang ating sinusundan dito sa Rema at lalakaran at susundan talaga ay ang kanyang salita. At sabi niya, magpatawad ka. Amen po. Ang sabi niya, magpatuloy ka sa paglilingkod mo kasi si Jesus ang the author and finisher of your faith. Amen po. At ang sabi rin po niya doon, huwag kang maging mayabang. Amen po. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Panginoon ay iisa na nagbigay sa atin ng katuwiran at nagbigay sa atin ng tunay na lalakaran po natin. Amen po. May integridad ang salita ng Panginoon kaya magpapatuloy tayo at susundin natin. At sabi niya, God's word is above His name. Sabi niya po sa Psalms 138 verse 2, ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at ang magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Amen po. God's word is above His name. Ang salita ng Panginoon ay mataas pa doon sa kanyang pangalan. Ang sabi niya dito sa ESV, sa English, I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Amen po. Tandaan po natin, maaari natin gawin lahat to, masunod natin yung na-share po nila sa atin dahil alam natin ang katapatan ng kanyang salita para sa atin at ang kanyang pangalan lamang ang ating sinusundan. Kaya tayo nagpapatuloy, amen po, na magawa, mangyari at ating masunod ang ating napag-aralan ng buong linggo. Dahil merong salita ang Diyos na kanyang patutunayan sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung pang-apat na prinsipyo ng integridad ng kanyang salita, sabi niya dito, God does not promise something unless He extend for it to happen. Amen po. Hindi po pwedeng ang Diyos ay mangako sa atin. Amen po. Kahit kailan na unless mangyayari ito sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikakalwalhati ng Diyos. Amen po? So, tayo po ay nakasusunod bilang anak ng Diyos at Kristiyano dahil alam natin ang kanyang salita ay may katapatan at nararanasan natin. At hindi kung kanino tayo susunod, kundi lamang sa kanyang mga salita. Amen po? At tunay nga, sabi niya sa Psalms 119:105, salita mo'y isang tanglaw sa akin at patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen po? At sabi niya rin po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sa English po sa King James, all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, to reproof, for correction, for instruction in righteousness. And 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen po? So napakaganda po na kahit walang tao sa simbahan mo na sinasabing zombie, dahil alam mo ang integridad ng salita ng Diyos, dahil alam mo ang katapatan ng Panginoon sa kanyang salita, magpapatuloy ka pa rin. Kahit isa o dalawa ka na lang, kahit mag-isa ka na nga lang, darating yung time na ang kanyang salita ay magkakaroon ng kaganapan dahil sa pagsunod mo sa Kanya. At maaaring hindi mo mapakahirap pagpatawad, pero dahil sa alam mo ang salita ng Panginoon, dahil kahit kailan, ang sabi niya, ang nagpapakumbaba
ang siyang itinataas ng Panginoon. Ang kanyang salita ay tapat. Ang kanyang salita ay may integridad. Na sabi nga niya, God does not promise something. Hindi niya pwedeng magpangako ng kahit na anuman unless He extends for it to happen. Amen po, mangyayari at gusto niyang mangyari. At ang kanyang salita ay nagbibigay ng correction, ng reproof, ng instruction, ng instruction ng kanyang katuwiran. Amen po. At sabi niya dito, nagbibigay ng kagandahan. Amen po, ng buhay na dapat nating sundan. Amen po, napakamadaling magpatawad at makalimot dahil alam mo ang pangako ng Diyos. Amen po. Forgive. Amen po. At ang puso mo, amen po, ay makikita ng Panginoon. At dahil nagpatawad ka dahil sinabi ng Diyos na ikaw ay magpatawad at mahalin mo at ipanalangin mo ang iyong kaaway. Yun ay salita ng Panginoon na may integridad, may katapatang salita na ating sinusundan. Amen po? Hindi tayo pwedeng magpatuloy, amen po, sa buhay Kristiyano nang hindi mo napatunayan ang salita ng Diyos. Napakahirap sundin na magpatawad, huwag magyayabang, magpakumbaba, at kahit wala ng tao sa church, magpapatuloy ka pa rin. Kung ito lamang ay isang instruction na nanggagaling sa tao, nanggagaling, amen po, sa sarili mo, hindi mo magagawa, amen po, na masunod iyon. Pero dahil sa ang salita ng Diyos ay tapat at may katapatan at may integridad ang salita ng Panginoon na pwede niyang magagawa ang pag nagpakumbaba kay itataas ka niya. Amen po. Pag ikaw ay sumunod at nagpatuloy, amen po, magtanim ka na magtanim, and God says it's in perfect time, you will harvest. Amen po. Meron at meron kang aanihin. Amen po. At ito po ay maaring mangyari lamang sa pamamagitan po na i-activate mo yung faith mo sa salita ng Panginoon. Sabi nga niya, if no one is believing, no one will be receiving. Amen po. Ulitin ko, if no one is believing, no one will be receiving. Amen po. Kaya nga sabi niya, the potential of what God will do is limited only by man, not by God. Amen po? Yung maaring gawin po ng Diyos sa atin, amen po, ay hindi pwedeng pwedeng malimitahan o malilimitahan ng tao, pero hindi ang Diyos. Amen po? Kaya po, magpatuloy lamang po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon dahil ang kanyang salita ay kahit kailan, amen po, ay hindi nagsisinungaling. Ito ay buhay sa atin na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, mas matalas sa alinmang tabak, sabi niya rito sa Hebrews 4:12, na magkabila ang talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan ng buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen? Tayo po'y magpatuloy sa pagsunod, sa magpatuloy sa naisin at kalooban ng Panginoon sa atin dahil alam natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga ngayon, sabi niya, manalangin kayo. At kung mananalangin kayo, manalig kayo na natanggap na ninyo at matatanggap na ninyo. Yan ay salita ng Diyos na siyang magiging matibay. Amen po? Na kahit kailan, amen po, ay hindi po ito siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kanyang salita ay hindi po nagbabago. Amen po? Sabi niya sa Hebrews 13:8, si Jesus Kristo noon nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailan. Amen po? So samahan niyo po kami na magpuri at manalangin. Sama-sama po tayo dito sa kabuuan ng Rema. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify your name. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Sa'yo'y lumalapit. Sa'yo, mahal naming Panginoon.
Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan kahit ako minsan sa'yo'y nagkukulang. Patuloy mo pa rin minamahal. Awitin mo ang kabutihan mo na di napasok. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Sa'yo lamang kami. Hallelujah, hallelujah. Ako sa'yo'y lumalapit. Sa'yo, mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-ibigay sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan kahit na kung minsan sa'yo'y nagkukulang. Patuloy mo pa rin minamahal. Ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang, hallelujah, witin ko, hallelujah. Ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Oh, hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Ang kabutihan mo na di nagbabago.
ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailanman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, nananatili kami, O Diyos. Dalalam namin ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at tapat sa kanyang mga pangako. Ang mga salita mo na aming tinatayuan, na aming nilalakaran at aming sinusundan, Panginoon, ay mananatili sa puso po namin, O Diyos. Tulad ng iyong pangako na kung aming ipapanalangin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord, yung kaginhawaan, idadali mo, sinabi mo, ipanalangin namin ang mga namumuno, O Diyos, sa aming bansa, O Ama. Tinataas pa namin ang aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon sa pangalan po na yung anak na si Jesus, Panginoon. Alam niyo po ang nangyayari sa amin sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga namumuno po namin, O Diyos. Dalangin namin na magkaroon sila ng pagkakaisa, magkaroon, Panginoon, ng pagmamahalan, iisang desisyon, Panginoon, hallelujah, magkaisang desisyon, Panginoon, O God. Pinawasak namin ang kaguluhan sa pangalan ni Jesus, ang pagkakampi-kampi sa bansang Pilipinas, sa mga leader namin sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, ang spirit of pride sa pangalan ni Jesus ay inawasak namin sa pangalan ni Jesus, ang espiritu ng maling pag-aakala, ng maling pananaw sa mga desisyon sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Pride, anger, hatred, in Jesus' name, winawasak namin sa bansang Pilipinas, sa aming mga leader, sa may mga katungkulan sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, ang mga klase ng pukot at galit ay sinusuway namin ito sa buhay nila, sa puso nila, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala po kami ng forgiveness, O Lord God. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng love, O God, sa puso nila. Unity, O Lord God. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, na pagkaisahin mo, Panginoon, ang mga leader namin, Panginoon, sa bansang Pilipinas, ang mga namumuno sa amin sa bansang Pilipinas na may pagkakaisa at pagmamahalan, O God. Lord, tinataas din po namin ang bansang Pilipinas. Abutin mo ang salvation nito, O God. Binawasak namin ang false religion, false doctrine. In Jesus' name, binawasak namin ito. Kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. In Jesus' name, ang kaguluhan, ang korupsyon sa pangalan ni Jesus, ang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin, ang false religion in Jesus' name, drug addiction sa pangalan ni Jesus, anumang trahedya, lindol, bagyo, sinusuway namin ito, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang anumang klase na walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus, binawasak namin, patuloy namin pinakakawalan, binawasak namin ang
poverty, in Jesus' name, sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, pinusuway namin sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus, at patuloy kami nagpapakawalan ng salvation, shame, and repentance, mataas ang pananampalataya, paghanap sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ng bansang Pilipinas, spiritual, Panginoon. At Lord, nagpapakawala din po kami, O Diyos, hallelujah, ng pagkakaisa, Panginoon, Lord, ang bansang Pilipinas, protektahan niyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tamang pangangailangan namin sa panahon, O Diyos, hallelujah, yun lang yung ipoprovide niyo sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa prosperity, O Lord God, ang kaluwagan, Panginoon, sa pangangailangan ng bansang Pilipinas, Panginoon. At patuloy din namin pinakakawalan, Father God, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, yung pagkakaisa, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Pakialaman mo, bansang Pilipinas, hawakan mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah, palaguin mo ito, Panginoon, O Diyos, sa pangangailangan, Panginoon. You will provide, O Lord God. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen. Lord, tinataas din po namin ang mga aming mga everyday nagbibigay ng Bible study namin, Panginoon, dito sa Rema. Lord, dalangin ko mga kapastura na yan, bigyan niyo sila ng sapat na pangitain, Panginoon, ng revelation, Lord, yung karunungan na nagmula sa iyo upang ang kanilang mga ibibigay na mensahe, Panginoon, ay makapagpalakas, O Lord God, sa amin na makikinig, O God, araw-araw, Panginoon. Lord, salamat po. Bless them, O God, sa kanilang ministry at pamilya. Lord, tinataas din po namin sa pangalan ni Jesus ang aming mga kapatiran na nasa abroad. Hallelujah. Hayaan niyo, Panginoon, Lord, na ipakita niyo, paalala niyo that they are your ambassador, O Lord God. At sama sila makarating, Panginoon, ang purpose is to spread your word, O God, at ang kanilang mga trabaho, i-bless niyo rin po, Panginoon, na magitan ng yung mga salita na maiahayag din po nila, Ama. Ingatan niyo rin po, O Diyos, ang kanilang mga kamag-anakan na naiwan dito sa Pilipinas, O God, at kanilang health, O Lord God, and protection, O Lord God, sa kanila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin, O God, ang aming mga pagkakatiwala mo, Panginoon, ng mga simbahan sa amin, O God, mga under construction na nais mo pang ipaabot sa amin. Dalhin niyo po ang aming mga pangyapak, Panginoon, hallelujah, kung saan po nakatalaga ang mga pangangailangan ng kaligtasan, O God, from the north, south, east, west, Lord. Panginoon, nagpapakawala po kami, O God, ng kaligtasan mo. West, O Lord God, ng mga kapatiran po namin, O God, sinabi man nila ito, nakasulat mo sa papel, Panginoon. Lord, hallelujah, sinabi mo kung kami mananalig, Panginoon, na matanggap ng aming panalangin, hallelujah, matatanggap nga namin, O Diyos. At ganun yung aming Senior Pastor Boy, Panginoon, as prayer request ng kabuuan. Salamat po, Father God, sa kompletong kagalingan, Panginoon, at kalakasan niyo, O Diyos. Lahat po ng ito, Panginoon, itinutulog namin sa iyo. Nagpapasalamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. Salamat, Lord, sa opportunity, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon na makausap ka. Lord, nilangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming senior pastor. Mag-iingat na nagmumula sa iyo. Sama siya. Pumunta, Panginoon, yung mga mission niya. Ikaw ang siyang mag-ingat sa kanya, O God. Ganun din po, Lord, ang kanyang mga kapatid. Patuloy mo na ingatan. Saan man sila naroroon, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God, ang pinakakawalan namin. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy na unite mo, Panginoon. Ibigay mo yung karunungan ng gagaling sa iyo, O God. Ibigay mo, Panginoon, yung isang layunin ng pagkakaisa sa aming leaders, O God. Na makita, Panginoon, O God, yung nanggagaling sa iyo ng mga desisyon, Panginoon. Yung pagpapalakad, Lord, ng aming simbahan. Na ikaw yung nasa gitna nun, Panginoon. Sa mga desisyon na yon, sa mga implementation, Lord, i-implement, Panginoon, O God, para sa kauyusan ng aming simbahan. Lord, ibigay mo yung unity, love, Panginoon, at pagiging humility, Panginoon, ng bawat leaders namin. Pagkaisahin mo, Panginoon, ng aming mga leaders. Patuloy mo sila na pagpulutin ng iyong salita. Pagpulutin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, O God, at ang pag-iingat na nagmumula sa iyo.
Hindi po Lord, tinatas namin ang mga pastors, workers, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro, Panginoon, ng simbahan namin. Patuloy namin itong itinatas sa iyo. Nakikita mo ang mga personal na pangangailangan ng mga pastors, ng mga workers, o God, ng bawat simbahan, ng bawat miyembro. Lord, hayaan mo na ikaw yung kumuha, Panginoon, nito. Ikaw ang mag-provide, o God, ano man yung at dinidesire ng puso nila, hinihiling ng puso nila. Ikaw ang Diyos ang sasagot sa lahat ng panalangin, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, na tumayo, O God, sa mga pangako mo. Maniwala, Panginoon, O God, at manampalataya sa mga pangako mo. Lord, ang mga workers, ang mga pastors, O God, nakikita mo yung needs nila. Nakikita mo, Panginoon, yung mga pangailangan nila sa ministry. Panginoon, doon sa kanilang mga personal na pangangailangan, ikaw ang mag-provide. Ingatan mo ang mga workers, ang mga pastors, ang bawat miyembro ng simbahang ito, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, saan man sila dumako pang maroon, Panginoon. Ikaw yung mag-ingat, O God. Lord, dalangin din po namin na ibigay yung burden, Panginoon, ng bawat isa sa mga kaluluwa, Panginoon. Dahil tinalagang mo kami sa simbahan na ito sa pamamagitan, Lord, na ipanalangin ang mga hindi pa nakakilala sa iyo, O God. Ingatan mo ang mga pastors namin, ang mga workers namin, Panginoon. Bigay mo pa yung lalong desire ng paglilingkod, O God. At Lord, anuman yung kanilang mga daladalahin, ikaw ang siyang sumagot. Ganun din po, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay na iniwan. Ikaw ang magbigay, Panginoon, O God, ng mga pangangailangan nila. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon, na ikaw yung Diyos, O God, na kahit kailan, Panginoon, ay hindi nagpabaya, O God. Lord, ganun din po, Lord, tinatas namin ang bawat ang miyembro, Panginoon, Lord. Nakikita mo yung kalagayan nila personal. Lord, you can provide. You can heal, Lord. At nakikita mo, Panginoon, ang lugar kung saan kami magkakamp, saan kami, Lord, magpupuri sa iyo, O God. Lord, hayaan mo na i-provide mo ang lugar na yan at lukuban mo ng iyong banal na Espiritu, O God. Lord, hayaan mo na ang bawat isa sa amin ang yung desire, O God, na soon, i-provide mo mga sasakyan upang maabot, Panginoon, ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo. Hayaan mo na bigyan mo kami ng burden, O God. Salamat sa maraming workers na ipoprovide mo, Panginoon. Salamat sa mga pastors na patuloy, O God, idadagdag mo sa iyong ubasan upang makasama sa mission, Panginoon, na binigay mo sa amin dito hanggat ikaw ay dumating. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Ikaw ang aning nagmahal tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon ka, nagilain ka sa buhay ko. Naging laman, hallelujah. Siya nga po, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aring mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, kailan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin Lord, nagilain ka sa buhay ko. Pinagpapalagay
maghari ka, lumiwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maglain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah, yes Lord. Sa lahat ng panahon, Panginoon, O Diyos, Ikaw ang naging Diyos namin, Panginoon. Sa lahat ng pangyayari, Panginoon, Ikaw ang aming naging Diyos na buhay, na siyang umabot, na siyang tumulong, na siyang nagpakita, Panginoon, hallelujah, ng tunay na pagmamahal at kaayusan, Father God. Kaya patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At sa lahat po ng aming mga napanalangin, O God. Ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang kasagutan, ang katagumpayan ng aming mga napanalangin, O Diyos. Salamat po, Ama.